giving, Lord. You're the one who gave us first. Truly, Lord Jesus, wala kang katulad, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Amen. Sa habang panahon, amen. Yes, Lord. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Amen. Kaya ka namin sinasamba dahil wala kang katulad. Hallelujah. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Kung naniniwala ka sa iyong inaawit, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Father. Amen. One more time. Wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Maging ngayon. Hallelujah. Yes, God. Amen. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, God. Amen. Sa habang panahon, amen. Minsan ba ikaw ang Diyos? Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Sa habang panahon, sa habang panahon, walang katulad. Sa habang panahon, walang katulad. Amen. Sabihin mo sa iyong puso, sa habang panahon. Sabihin nating lahat, sa habang panahon, walang katulad. Ang Diyos na pinupuntahan ko sa lugar na ito. Sa habang panahon, hindi magbabago. Ang Diyos na naririto sa lugar na ito. Sa habang panahon, sasambahin ko ang Diyos na pinupuntahan ko sa lugar na ito. Sa habang panahon, hindi mo kami bibiguin. Sa habang panahon, hindi mo kami tatalikuran. Sa habang panahon, ikaw ang aming Diyos. Kaya Lord, whatever the storms, whatever the typhoons, whatever the floods, we are here. Because we are telling you, Lord, sa habang panahon, sasambahin kita. Sa habang panahon, aawitan kita. Sa lugar na ito, sa habang panahon, itatayo ko ang aking pananampalataya sa iyo. Thank you, Father. We praise you for being with us this morning. We thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, magandang umaga. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Thank you po, mga pinagpalang kapatid sa worship team. Praise God. Amen. Good morning, church. Ayan. Welcome to the Hub of Christ Parañaque. Ako po si Pastor Lay Villarama, ang inyong makakasama sa umagang ito. I'm one of the many pastors of the Hub of Christ. Ano po, parang pang 54 na ang ating mga pastors sa the Hub of Christ. And syempre, nagpapasalamat ako sa ating mga pastors, our senior pastors, Pastor Dong and Pastor May, na for once again, binigyan tayo ng pagkakataon na makatayo dito sa harapan. And syempre, kagaya nga ng nabanggit kanina, sila ay galing sa Abulog, Abulog, Cagayan, sa norte, para sa mission, at syempre i-promote ang ating upcoming BBLT sa Abulog on October 24 and 25. At ngayon, ang ating mga pastors kasama, ang ating mga missionaries ay nasa Isabela na sila. At so, kung nagpapahayag tayo dito, sila din doon, di ba? Na-experience din nila bawat simbahan.
ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan. So marami tayong gawain. Ano po? Marami tayong mga BBLTs, Building Bridges Leadership Training. Kaya talagang patuloy na nag-raise up ng manggagawa ang Diyos sa lugar na ito. So, sa lahat po na aking mga kapwa-kapastoran na nandito, mga pastors, salamat po and salamat sa Diyos patuloy tayong pinagsasama-sama sa gawain ito. At syempre sa umagang ito, ang aking pagbati ay mula na sa The Hub of Christ General Trias, Cavite. Ayun! So, salamat sa Diyos. Wow! Diba? At syempre nakita ko naman andyan si Joy. Yan. So mamayang hapon ay ang aming gawain naman doon sa The Hub of Christ General Trias ng 4 p.m. Yan. So patuloy tayo kahit saan man tayo makarating. Sabi nga ng ating mga pastors, we are scattered, but we are united. Hindi tayo scattered dahil nagwatak-watak tayo, but we are scattered because we are sowing seeds. Diba? Yan ang ginagawa ng ating mga pastors. Wherever they went, they go, they are sowing seeds. At tayong lahat, ayan, tingnan nyo naman. Dati si Pastor Attorney lang at si Pastor Walter nakaupo. Ngayon, puno na yung hilera nila. O, di ba? Nakakatuwa naman yung ginagawa ng Diyos sa The Hub of Christ Bacoor. Wow! Praise the Lord. So, nakakatuwa ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. So, syempre, di ba? Tayo'y sundalo ni Kristo. Pag sinabing tumayo, di tumayo. Di ba? Pag maupo, di maupo ka lang. Yon, dahil may panahon sa lahat ng bagay. Pero di ba, Pastora Sally? Pag pinatay, tayo! Di ba? Yun ang mahalaga. Ikaw ay handa. So, ito'y pagpapatuloy ng ating mga pinag-aaralan nung mga nakaraang linggo. So, all throughout this message, I'll be referencing yung ating mga previous messages about activate. Sabi mo sa katabi mo, yung gigi mo, activated ka ba talaga? Activated ba talaga yung tuhod? Activated ba talaga yung arthritis yun na-activate, activated yung katawan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, kaya ngayong araw na to, ang ating pag-uusapan ay activated. Di ba? Last week, sabi ni Pastor Marian, fully activated na tayo. Naniniwala ka ba doon? Tanungin mo nga yung katabi mo, naniniwala ka ba? Oo. Yes, we're fully activated. Kaya sa umagang ito, no? Bakit nga ba kailangan ma-activate? May dahilan. At yun ay because we are going to a new level. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-usapan, we are activated, new level, unlocked. Wow, nabuksan na. Di ba yung bagong level, yung dahilan, bakit tayo ina-activate? Bakit patuloy tayong ina-activate sa lugar na ito? Bakit patuloy na ina-activate? So buksan natin yung ating mga Bible sa Acts chapter 8, verse 1 to 4. Sige po. Kung wala po kayong Bible at may Bible yung katabi ninyo, sabihin niyo po, pwede po bang makibasa? Yan. Tapos sa susunod, magdadala ka na din ng Bible mo, ha? Acts 8, 1 to 4. Yan. Wala pa. Okay. Okay, sige. Basahin ko na dito, Acts 8, 1 to 4. Ang sabi po, hindi ko siya nakikita doon. Sige po. Ang sabi doon ay sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Ayun. So, yun ang verse 4. So,
di ba last week ay binabanggit ni Pastor Mary Ann yung ano nga ba yung purpose? Ang liit pala. Sorry po. Ano nga ba yung purpose ng trials? Di ba? Naalala niyo ba yung turo ni Pastor Mary Ann? Sinong nandito last Sunday? Yan. Naalala niyo ba yung turo ni Pastor Mary Ann? Di ba? Tinuturo na, ano ba nga ba yung purpose ng trials? Ano? Bago ka ma-activate, ikaw muna i-restore. At bago ka ma-activate, kailangan mapagtagumpayan mo anong dahilan ng mga pagsubok sa buhay mo. So, kagaya nung nangyari dito sa mga mananampalataya sa gawa. Sila ay dumating ang matinding, anong sabi? Matinding? Okay, pag hindi kayo nagsalita, hindi tayo matatapos sa matindi. Dumating ang matinding? Oh, yan, di nagbabasa. Iba-iba sinasabi. Ano daw? Dumating ang matinding? Yun. Sabi sa Tagalog, dumating ang matinding pag-uusig. So, ibig sabihin, dumating sila doon. Ang ganda-ganda, no? Sa Acts chapter 1, 2, 3, 4, spoiled yung mga believers. No? Talagang grabe, outpouring, signs and wonders, miracles. Yung mga tao, talagang grabe, they feel all the love in the world. They feel all the love that they can feel sa gawain ng Panginoon. Talagang grabe, sobrang amazed na amazed sila sa ginagawa ni Lord. Ay dumating yung Acts 8. Oh, di ba? Bigla ano nangyari? Ang ganda-ganda! Ang ayos-ayos! Ang saya-saya! Biglang dumating yung matinding pag-uusig. So, ano nangyari sa kanila? Sila ay nagka-watak-watak. So, alam ninyo na from something bad, di ba? Mula dito sa parang, ano na kaya nangyari sa mga taong ito? Pero something good came out of it, di ba? Kasi paano matutupad yung Acts chapter 1 verse 8? Di ba? Ano sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8? Pagdating ng Espiritu Santo, kayo ay? Gawa chapter 1 verse 8, anong sabi? Tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa buong at hanggang sa ngayon, paano mangyayari yung kung nasa Jerusalem lang sila lahat? Di ba? Paano mangyayari kung nandun lang sila sa isang lugar? Kaya pag ikaw talaga, parang tayo lang to, no? Pag ikaw talaga, ay sinabing, hindi naman kami inusig, Pero pag sinabi sa'yo na ito na yung time mo na pumunta ka sa lugar na yon, hindi ka pinapatapon. Kasi mayroong magandang pasisimula ng Diyos sa buhay mo. So imagine itong mga taong ito, paano mangyayari yung sinasabi ng Diyos na sila yung magiging saksi, Judea, Samaria, di ba? Kung mananatili sila sa Jerusalem. So itong sinasabi ni Jesus sa kanila, kaya nga yung mga bawat trial, sabi ni Pastor Marian last week, lahat yun may purpose, lahat ng pressure, may purpose yun sa buhay natin. Hindi tayo para panghinain, kundi palakasin. Sabi mo sa katabi mo, yung pressure ng buhay mo, hindi ka para panghinain. Palalakasin ka niyan. Hindi ka niyan wawasakin. Bubuuin ka niyan. At hindi ka niyan ibabagsak. Kung sasalita kayo, wala kayong kausap. Ulit. Sabi mo sa katabi mo, ang pressure ng buhay mo, hindi ka papanghinain. Palalakasin ka. Hindi ka wawasakin. Bubuuin ka. At hindi ka ibabagsak. Dadalhin ka sa next level. Amen. Naniniwala ka ba doon? Hallelujah. Pero alam nyo, ito sinasabi ni Jesus sa kanila sa Acts 1:8. Sa Acts 1:8, hindi siya parang, sige, mag-dry run kayo, test run natin tong na to. Hindi niya ginawa, hindi niya sinabi yon para sabihin, trial and error to Hindi. Bakit? Kasi
Yes. Ginawa niya na. Bago niya pa sinabi sa kanila, tried, tested, proven. Ginawa na niya. Kaya maggagawa din nila. Kaya maggagawa din natin. Naniniwala ka ba doon? Amen. Hindi lang, sinasabi niya sa mga apostol, posible to. Hindi lang to dry run. Mangyayari yan. Ginawa ko na yan. Napagtagumpayan ko na yan. At ang salita ng Diyos, maaari nating dalhin kahit saan tayo dalahin ng Panginoon. Kasi nga naman, saan gagamitin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung nakaupo lang tayo? Di ba? Kung nandito lang tayo sa isang lugar, naalala nyo, the very second, yung getting ready to activate ni Pastor Zali. Anong sabi niya? Ang sabi niya ay, mananatiling potential ang energy kung hindi siya isi-set in motion. Di ba? Mananatili lang siyang potential. Ikaw na nakaupo, may potential ka. Sabihin mo sa sarili mo, akong nakaupo, may potential ako. Maniwala ka, isa pa. Sabihin mo sa sarili mo, akong nakaupo, may potential ako. Ay nako, hindi ka naniniwala. Isa pa, sabihin mo sa sarili mo, akong nakaupo dito, may potential ako. Amen. Kaya hanggat hindi nasiset in motion, yung potential na nakaupo lang din tayo, paano magagamit yun? Yes! Woohoo! Praise God! Amen! Kaya nga, di ba? Amen. Kaya talagang, alam ko, lahat sa inyo, di ba? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Hadasa. Napakasipag talagang. Grabe. Grabe. Pero alam ninyo, puso talaga yan. Alam ko, nakikita ninyo, no? Yung mga messages, ano na ang assignment at ang bagong assignment, di ba? Ang tawag na natin ay mission game plan. Ang bagong assignment ay ano? Lumabas na sa upuan. Anong gagawin? Makipag-usap kanino? Sa Jerusalem mo. Saan pa? Sa Judea mo. Saan pa? Sa Samaria mo. Sino nakagawa ng assignment? Wag na ako magtaas ng kamay. Sino nakagawa ng assignment? Wow! Palakpakan natin si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Diba? Kasi, tayo ay may potential sa ating kaloob-looban. Nung ginawa ninyo yung assignment ninyo, naramdaman mo ba? Sino ba tatanungin ko? Nung nagawa ninyo yung assignment ninyo, Ate Sheila, naramdaman mo ba sa iyong puso talaga, something shifted in your heart? Yeah, no? Something shifted in your heart. May sumibol, ano po? May nabuhay sa iyong puso. Naalala ko yung isa doon nag-send, alam mo dito siya, si Ate Christy Maricuelo. Ang sabi niya ay, na-expose na siya. Nakita ko sa kape at pandasal niya. Exposed na siya. Marami na siyang kakilala, no? Pero hindi niya alam kung yung ginagawa niya ay tama. Hindi niya alam na yung ginagawa niya ay, ano pala yun? Yun na pala yun. Ibig sabihin, kulang siya sa know-how. Kailangan i-structure yung kanyang ginagawa. Kailangan ayusin, ilagay sa order yung kanyang ginagawa. Kaya sabi niya kay Pastor Hadasa, hindi ko alam na ito palang ginagawa ko, ito palang kailangan ko pang idagdag, para maisaayos yung ginagawa ko na dati. Diba? Ngayon, alam na niya. So, diba, yung ating mga pagsunod, yung knowledge na ma-impart, yung knowledge na makuha mo sa iyong pagsunod, yung obedience na meron tayo, it will unlock our next level. Amen po ba? Yung pagsunod ng bawat sa atin dun sa assignment, hindi mo na malayan, ay, next level ko na pala ito. Amen po ba? Amen. At I'm sure, no? Meron ulit kayong makukuha messages next week. Handa ka na ba doon? Amen. Handa. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba doon? Alam
niyo, walang imposible. Nakita ko yung message ni Brother Tupe sa worship team. Wala siyang makausap na kausap niyo anak niya. Oh. Ilang taon yung anak mo, bro? 2 years old. Bakit naman hindi? Kaluluwa pa rin naman yun. Diba? May imposible ba? Ibig sabihin, we will look at each one. Yung bawat isa, kung paano yan talaga sinasabi lagi ni Pastor Dong, hindi mo siya titignan na kung sino siya titignan mo, kung paano siya tinitignan ng Diyos. Diba? Grabe. Kaya nga, ito talaga ang ating yayakapin dito sa next level ng pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So when we allow yung mga discomfort, kagaya ng mga nangyari dito sa mga mananampalataya sa gawa. When they allowed yung discomfort, yung struggle, yung pressure ng matinding pag-uusig, ano nangyari sa kanila? They unlocked their next level in their journey in Christ. Diba? Akala na, hindi pala sinend, kasi wala silang choice. Dahil, inusig na sila eh. So, sige, kung saan sila makapunta, go lang ng go. Alam niyo ba, nung umalis ba sila sa Jerusalem, preacher sila? Hindi. Sino lang nagpipreach doon? Mga apostol, si Pedro, di ba yun lang nakikita natin sa Acts 1-4? Si Pedro, si Juan, yun nakikita natin, talagang matindi ang ministeryo nila. Pero itong mga believers na sinasabi dito sa Acts chapter 8, hindi sila, mga preacher, we don't know kung nakaranas na silang mag-preach o mag 7-minute preaching o anong ginagawa nila sa kanilang pagtitipon-tipon. Tapos, all of a sudden, bigla silang nagkawatak-watak at naiwan yung mga apostol sa Jerusalem. Wala silang pwedeng ituro. Wala si Peter, paano tayo mag-Sunday service? Wala si Pastor Walter, paano tayo? Sino magtuturo sa atin? Diba? Wala na silang time na mag-isip kung sino. Ang naisip na lang nila, wala nang iba kundi ituro mo sarili mo. Oh, diba? Walang iba kundi ikaw. Diba? Itong hindi sila mga preacher. Alam nyo, ito talaga yung mga unang napilitan. Diba? Mga napilitan kasi wala silang choice. Diba? Pero instead na magtago, anong ginawa nila? Ano sabi sa verse 4 ng chapter 8? Ipinangaral ng mga mananampalataya. Nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita. Saan man sila Wow! Hindi sila nagtago. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, kung hayaan natin, or hindi natin hayaan, yung mga excuses natin sa buhay, ang dami nating excuses na maiisip, hindi tayo maubusan as in. Diba? Maglistahan tayo, paramihan, di tayo maubusan ng excuses. Pero when we don't allow our excuses to get in the way, we are unlocking, diba? Without you knowing, we are unlocking our next level. Amen? Hallelujah. So what are we going to bring? Ano kailangan nating dalahin? What are we expecting dito sa new level na gusto ng Diyos dahil activated tayong lahat? Anong gusto ng Diyos na dalahin natin? O anong expectation mo naman dito sa susunod na to? Ang sabi ay, old habits must go. Diba? Old habits must go. It won't work in your new level. Hindi sila compatible. Diba? It won't work. Hindi sila talaga mag-work. Naalala ko nung nasa Batam, yung BBLT Batam last June, sabi ni Pastor Konghi dun sa kanyang preaching, sa kanyang pagmemensahe, ay mahina, mababa yung 20 hours a week na kanyang preparation. Sabay-sabay kami nila, Sheila sa Davao, tsaka si Pastor Mark, 20 hours. Grabe! Paano yun? Sabay-sabay kami nagtatanungan, ikaw, ilang oras ka?
Grabe. Sabi niya ganon. Pero, di ba, 20 hours a week ang ilalaan mo para maghanda para sa iyong pangangaral, di ba? Para sa pangangaral mo ng iba hindi naman nakikinig, para sa pangangaral mo ng iba inaantok, para sa pangangaral mo na yung iba hindi mapakali sa upuan. Di ba? Imagine that. Pero bakit ganun? Kasi dati nag-aaral ka lang para sa iyong sarili, di ba? You're just studying. You feed yourself. Pero ngayon, you are studying. You are studying para meron kang maibahagi sa iba. For teaching purposes. Para ikaw ay may maituro. Naalala ko one time, mag-usap kami ni Pastor Che, sabi niya, grabe, paano kayo tayo magkakaroon ng, ano kayong ginagawa nila, Pastor Walter? Paano kayo tayo maging kagaya nila? Yan talaga yung grasya nila, gumagano kami. Yan talaga yung grasya nila, yung magturo, mag-aral na mag-aral. Paano kaya tayo gumaganon kami, di ba? Sabi na, pero wala tayong choice. Nandun kami pero wala tayong choice. Kailangan natin ding mag-aral. Bakit? Kasi magtuturo din kami. So imagine if yung hayaan lang namin yung old habits. Yung para lang sa sarili, may mabasa, tulog. May mabasa, okay. May mabasa, wala. Ano kaya ang aming ipapakain? Sardinas. Gusto niyo bang kumain ng sardinas every Sunday? Basta may sotanghon. Pero magkakaroon tayo ng kaliskis. Di ba? I mean, pinagpala tayo sa simbahang ito. Yung ating mga pastor dito, grabe. Grabe, sobra talaga. Laging fresh ang ipinapakain sa bawat isa sa atin. Bawat linggo. Kaya pinagpala tayong lahat. At hindi na talaga. Kaya nga, kung yun dati, doon sa ating umpisa, ay okay lang, nandito ka, mapawala ka, may pa Bible study, walang Bible study, okay lang. Pero dito sa new level mo, umaabot ka na sa Samaria, umaabot ka na sa Judea, anong sasabihin mo? Kung yun pa din yung kagaya ng dati, John 3:16 lang pa din. Ha? Diba? Nandun ka na. Ang may kailangan siya na, may kailangan yung tao. May kailangan siya mula sa Diyos na meron ka. Diba? So, isipin natin, hindi na uubra yung kagaya ng dati. It won't work in your new level. Kaya nga, number 1, in the new level, it requires a new you. Ano yung you? Yielded, obedient, untangled. Diba? Ano ibig sabihin? In the new level, it will require a new you. Ano yung you? Yielded sa Panginoon. Obedient sa pinapagawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mga pastor. Diba? Gusto niyo ba si Lord mismo ang bumaba? Ay baka ano na mangyari sa iyo yun. Kapag ang Diyos mismo at bumaba at magsabing, bakit hindi ka sumusunod? Diba? Kaya gagamit siya ng instrumento at sa simbahang ito, diba? Ating mga pastor ang ating ginagamit. Na ang ginagamit ng Diyos para tayo ay turuan. Kaya nga, in the new level, it will require a yielded, obedient, untangled you. Ano ibig sabihin ng untangled? Naalala niyo 2 Sundays ago yung turo ni Pastor Zali. Sabi niya ay, kailangan ihanda ang puso. Di ba yung getting ready to activate, anong i-ready mo una? Yung puso. Pero anong sabi ng Hebrews 12 verse 1? Kailangan, di ba yung puso ay Sige, medyo nahuhuli ang aking Sabi doon ay, Hebrews 12 verse yan. Talaga. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Kailangan any encumbrance, sa Tagalog pala ay kumakapit, sa English ay encumbrance, that weighs the heart. Ano man yun kasi, kumakapit, ibig sabihin yan ang nagpapahina, yan ang nagpapabagsak, yan ang nagpapabagal sa atin. Kailangan siyang
Kailangan natin siyang bitawan. Kailangan untangled. Kasi paano ka nga naman pupunta sa susunod na level ng buhay mo kung may humihila sa'yo? Di ba? Kung may gumagapos sa'yo. Kung may nakayapos sa ating mga puso na hindi natin kayang i-let go. Kaya yan ang una-unang mali-let go dapat. Yung puso na kailangan free. Hindi siya, malaya, hindi siya, walang pumupulupot, kumakapit na anumang mga kasalanan. Bakit kaya? Kasi sabi ng Lucas chapter 10, verse, 2 na lang muna. 2 to 3, ayan. Sige nga po, basahin natin lahat ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay. Ng mga humayo. Grabe. Grabe, no? Mga asong gubat ang kakaharapin natin sa labas. Bakit kaya ganun ang description ni Jesus? So imagine, no? Kung yung puso mo ay may nakakabit dyan na kasalanan o may nakakabit dyan na laman, hindi ka ba aamoy-amoyin ng asong gubat? Ha? At hindi ka lulubayan hanggat hindi ka niya malalapa. Kaya kailangan untangled. Walang maaaring humadlang sa iyo, walang maaaring itduro sa iyo. Di ba? So, let's see, if the word, kung sa tingin ninyo dito sa loob ng simbahan, if you think the word is, sabihin natin, if you think the word is harsh, if you think the word of God is too strict, masyadong stricto naman dyan sa simbahan. Di ba? If you think the word of God is too strict, try the world. Try the world. Subukan mo. Kung hindi ka niyan pahirapan at wasakin. No? Sa una, masaya, okay, maganda, nahanap-hanap mo, di mo namamalayan. Ano nangyari? Di mo namamalayan, nakapasok ka na sa bitag ng kaaway na hindi mo kayang takasan. Kaya nga lagi sinasabi sa atin nila, Pastor Dong, Pastor May, naalala nyo, sabi nila, matuto na kayo dito sa loob. Diba? Matuto na kayo dito sa loob. Lagi lang sinasabi, nandito kami mga magulang ninyo, tuturuan namin kayo. Huwag ninyo antayin na ang mundo ang magturo sa inyo. Dahil, tiyak yun, masasaktan lang kayo. Dito, masasaktan ka pero, matidisiplina, maaayos, makakalaya ka. Pero sa labas, masasaktan ka pero, madudurog ka, mawawasak ka. Sino dito ang nakatikim na ng disiplina mula sa ating mga magulang? Are you happy? Yes. Sino dito ang nawasak dahil na disiplina? Wala, hindi ba? Lahat tayo, all of us will agree, na yung ginagawa nila sa atin, however painful. Di ba? Pero, makakalaya tayo at mabubuksan sa atin yung susunod na antas ng ating pagsunod, paglakad sa ating buhay pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Naalala niyo yung very first na ating topic, the power to activate. Ang sabi ni Pastor Dong, sa mundo, di ba? Sabi ni Pastor Dong sa mensahe niya na yon, mayroong 3 kaaway. May 3 kaaway. Ano yun? The world? The flesh? Very good. Yung mga nagtitake note. Di ba? The world, the flesh, the devil. Ngayon, anong kakayahan mo, palagay mo? What special power do we have para labanan, para pagtagumpayan
Yung tatlong yun. Meron kaya? In our own self, di ba? Sa ating sariling kakayahan, palagay mo, kaya mong pagtagumpayan yung kasalanan? Kaya ba natin pagtagumpayan yung ating mga katamaran? Yung ating mga kahinaan? Sa sarili nating kakayahan, we are powerless. We are defenseless. Hindi natin yan kaya. Mag-New Year niya solusyon ka nga lang eh. O, diba? Maisip mo nga lang ay maglinis ka, bukas di na naman. Maisip mo nga lang ay magda-diet ka, bukas hindi na naman. Diba? In our own self, we are powerless. We are defenseless. Diba? Pero ano sabi ni Pastor Dong doon sa kanyang message? In our inner man. Sa ating kaloob-looban. Yung spirito na na-born again. Yung spirito na nirenew ng Panginoon. Yung spirito na nagkaroon muli ng connection sa Panginoon. Yung spirito mo na hiningahan ulit ng Diyos mula nang makilala mo siya, mula nang tinanggap mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Yung spirito mo mula dyan sa kaloob-looban mo, anong mangyayari? Mayroon dyan lakas. Strengthened with power and might. Mayroon dyang lakas upang ikaw ay magtagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. It gives us ability, the energy to obey, the energy to become victorious in Christ. Amen po ba? Sa ating sariling lakas, wala tayong asahan, 0%. Pero sa lakas ng Diyos na sumasayo, sabi mo sa katabi mo, sa lakas ng Diyos na sumasayo, sa kapangyarihan ng Diyos na sumasayo, magkagawa mo yung pinapagawa niya sa iyo. Amen po ba? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo sa likod naman, welcome to your new level. Kahit first time mo, alam mo bang level up mo? Bakit? Aba, pag linggo kung saan-saan ka. Ngayong linggo, andito ka! Level up ka na din. At kung yung linggo, isang linggo, naging 2 linggo, naging 3 linggo, ano kaya ang mas higit pa na iyong kakamtan mula sa Diyos? Amen po ba? Yung hindi natin kaya noon, kaya natin sa tulong ni Kristo na suma sa atin. Number 2, sa new level, kailangan ng upgrade. Upgrade na talaga to. Level up nga di ba? In our new level, it requires upgrade. Di ba? Parang computer, software, hardware, no? Parang computer, kaya nga may warning ang Microsoft, no? Ang Windows 10 hanggang sa October na lang. So after October, ano mangyari? Di ka na makapag-upgrade. Parang computer nga, hindi ka na makapag-upgrade, wala ka ng update. Hindi na ma-update ang Windows 10. Ano mangyari? Wala nang dadating sa'yo na mga assistants, na mga security, ganun. So, ano mangyari sa computer mo? Magiging vulnerable. Magiging prone sa virus. At wala na. Kahit may mga bagong application, hindi na siya magiging compatible sa Windows 10. Hindi na siya magiging compatible sa computer mo. So eventually, maiinis ka na. No? Ano naman itong computer na to? Di ba? Itatapon mo na lang sa gilid kasi hindi na siya kagamit-gamit. Di ba? So, if you stay the same, over time, akala mo ay okay lang, okay pa rin. Pero over time, ano mangyari? Hindi ka na compatible. Hindi na compatible. Kaya, magiging, hindi na kagamit-gamit. And later on, magiging obsolete. Gusto ba natin yun? Wala na, di ba?
Gusto ba natin yon? Ayaw natin. Bakit? Gusto natin maging kagamit. Paano tayo maging kagamit-gamit pa din sa Panginoon? Kung hindi natin i-upgrade yung ating mga software. Ano yung software? Yung ating mga pananampalataya. Yung ating pagsunod. Yung ating mindset. Yung ating perspective. Paano yun? Kaya mo ba yun sa sarili mong lakas? No. Pero sa lakas ng Diyos at sa kanyang salita na nasa sa iyo, nasa akin, kaya nating upgrade dun sa bagong level na pinagdadalhan sa atin ng Panginoon. Bakit? Sabi ko kanina, dadalhin niya ba tayo dun para mag-dry run? Dadalhin niya ba tayo dun para mag-trial and error? No. It's proven. Tested na ng ating Panginoon. Amen po ba? Tingnan natin yung nangyari sa mga mananampalataya, yung nagkawatak-watak sa Acts 8. Alam niyo ba yung nangyari sa kanila? Sa Acts 8, nung sila'y nagkawatak-watak, ang pinagdalhan sa kanila ng Panginoon, una, si Felipe. Si Felipe ay hindi naman apostol, di ba? Pero anong ginawa sa kanya ng Diyos? Saan siya agad dinala? Sa Samaria. At alam natin, nababasa natin sa Biblia, na ang mga Hudyo at mga Samaria ay hindi sila okay. Di ba? Hindi sila bate. Meron silang tension sa isa't isa. Pero saan siya dinala ng Panginoon? Doon agad? Pwede ba, Lord? Di ba? Doon agad. Pero kung hindi nag-upgrade itong si Philip ng kanyang software, no? Paano kaya siya makikiharap dito sa mga hindi niya naman bati? Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Hindi ba siya pinagtagumpay? Ang ganda kaya ng ginawa ng Diyos sa kanya doon. Basahin niyo yung Acts 8 mamaya. Tinanggap siya ng mga tao. Ang himala ng Diyos ay grabe. Side by side, left and right, overflowing. Dito sa ministry ni Philip sa Samaria. Sa lugar kung saan there is really no reason, di ba? Para, Lord, ibang lugar na lang, pwede ba? Pero doon siya dinala ni Lord, pero siya ay nagtagumpay pa. Other than that. Alam niyo kung anong next? Ito. Ang tawag nito, yung test of character. Bakit? Kaganda-ganda ng ministry. Dalhin ka bigla sa disyerto. Di ba? Kaganda-ganda ng ministry ni Philip sa Samaria kaya. Grabe, basahin niyo mamaya Acts 8, nakakatuwa yung pag-respond. Kahit may tension, pero nag-respond yung mga tao, nakakilala ang mga tao. Bigla sinabi ni Lord, pumunta ka sa disyerto. Ikaw kaya, ano kayang gagawin mo? Ano kayang gagawin natin pagka ganito ang sabihin sa atin ni Lord? Pero dahil na-upgrade na si Philip, na-upgrade na ang kanyang perspective, na-upgrade na yung kanyang mindset. Yes, Lord. Yes, Lord. Anong pinagdalhan sa kanya ng Panginoon? Aba, instant salvation, instant baptism lang naman ang kanyang na-witness. Oo, di ba? Di ba? Hindi kailangan ng kotse. Bigla, ando na agad siya. Bigla, ando na naman siya sa ibang lugar. Isipin mo yun. Kaya nga, kung hindi siya sumunod, saan ano kaya mangyari sa kanya? Baka kung saan siya naisak, Di ba? Kasi nandun na yung new you, the new Philip, ang sumibol sa kanyang pagkatao. Isang mataas na opisyal pa yun. Pero tumanggap sa Panginoon. Kahirap-hirap mag-new believers, Pastor Azali. Si Philip walang kahirap-hirap. Agad-agad nagpabaptize yung Eunuko. Because of the word na inaipaliwanag ni Philip sa Eunukong iyon. Nakakilala siya sa Panginoon. Tapos pagkatapos, nawala na siya. Wala na siya. Sana naman siya napunta? Di ba? Pero sa lahat ng iyon, nagpatuloy si Philip.
Alam nyo, matatagpuan nyo si Philip ulit sa Acts 21. Alam nyo kung ano nang tawag sa kanya? Philip the Evangelist. Nagpapatuloy sa Caesarea na nangangaral. Grabe! So isipin mo, kapag willing tayong dalahin, sige lang, stretching ba to? Yes! Strengthening ba to? Yes na yes! Diba? Kung hayaan lang natin, sige lang, tunog na tunog cellphone mo, paalala si Pastor Hadasa, sige lang, sumunod ka lang na sumunod. That is your stretching ba yan? Yes! Strengthening ba yan? Yes na yes. Di mo alam, ito na yung mga ito na yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan mo. Ito, Acts 9, si Ananias. Sino ang kanyang kinaharap? Kung ikaw si Ananias, sabi, di ba, alam niyo ba ang kwento sa Acts 9? Nakakilala si Pablo, nakakilala. Biglang may napakatinding liwanag. Dahil doon talagang nagkaroon ng si Pablo. Diba? Yun ang simula ng kanyang conversion. Pero hindi talaga yun. Bakit? Doon pa, nung dumating pa siya, nung pumasok pa siya sa Damascus, kinausap ng Diyos si Saulo pa noon, kinausap din ng Diyos si Ananias. Ay kinausap si Ananias. Sabi kay Ananias, doon sa lugar na ganito, ang lugar ay tuwid. Tuwid na, di ba? Ganun sabi. Tapos, basahin nyo lang sa Acts 9. Tapos, ang sabi ay, mayroong, anong tawag doon? Mayroong tao doon, kakausapin mo, ang pangalan ay Saulo. Ha? Sabi ni Ananias, Saulo? Alam na niya sila ang ipinunta nun. Alam na niya, di ba? Sila ang ipinunta ni Saulo para palagay niyo para i-encourage. No! Pumunta si Saulo para sila ay patayin. Tapos sabi sa'yo ni Lord, pumunta ka dun sa papatay sa'yo. Imagine that. Lord, kung ganito mo naman ako gustong mamatay, sabihin mo na sa akin. Di ba? Ito na ba yung katapusan ko? Last day on earth ko na ba to? Pero, dahil upgraded na, no? Handa, upgraded na, yielded, obedient, untangled si Ananias. Yes, Lord, here I am, Lord. And ano nangyari? Siya ang ginamit ng Panginoon. Diba? Sa conversion. Para ang mga kaliskis sa mata ni Saulo ay mawala. Grabe. Sa pagsunod mo, hindi mo alam. Mayroon palang makakalaya. Sa pagpunta mo sa iyong Judea at Samaria, mayroon palang nag-aantay sa iyo dun na makakalaya dahil sa iyong pagsunod. Hindi ba? Grabe. Imagine mo, hindi ko ma-imagine si Ananias, nanginginig ang tuhod na naglalakad papunta dun sa lugar. Lord, ito na ang wakas ko. Ito na to. Kumbaga, niya ng sarili niya. Kalma. Ito na to. You face your death. Di ba? Pero, sumunod siya sa Panginoon. Di ba? At grabe yung nangyari sa kanya. Ano pa? Si Pedro sa Acts 10. Basahin niyo yung buong gawa sa Acts 10, di ba? Parang imposible din na pumunta ka doon sa ang Hudyo ay pumunta sa mga Hintil. Di ba? Hindi sila pwedeng magsama, hindi sila pwedeng makitang magsama. Pero sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, si Pedro, di ba? Through a vision, pinakita sa kanya ng Diyos. At through a vision also pinakita ng Diyos kay Cornelius. At dahil doon, nakakilala ang buong sambahayan. Grabe, isipin mo yun. Ang iniisip mo lang isang tao, si Cornelius. Yun pala, isang buong sambahayan ang maliligtas dahil sa iyong pagsunod. Dahil sa ating pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Huwag mong maliitin ang iyong sarili, Hindi ko kaya magsalita. Di ba? Huwag nating maliitin ang ating sarili.
na kulang pa ako sa kaalaman. Hindi ko kayang mag-pray. No? Pumunta ka nga dito, pastor, kasi hindi ko kayang mag-pray. Huwag nating maliitin ang ating mga tinanggap mula sa Panginoon. Dahil sa banal na Espiritu na sumasa atin. Di ba? Kuya Ferdy, dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin, maggagawa natin. Kung paano sila. Ito ba mga taong ito ay mga may kakaiba sa kanila, may special skills ba sila? Wala. Mga ordinaryong tao lang din sila, kagaya natin. Pero sila ay ginamit ng Panginoon dahil they're willing, they're obedient. And they let their hearts, through their hearts, they serve the Lord. Amen po ba? And lastly, ayan, sa number 3 naman, the new level requires, ano po ang ni-require sa atin? In the new level, it requires a bigger capacity to love others. Bakit? Kasi, hindi na lang ito tungkol sa iyo. Di ba? Tungkol na ito sa, di ba? Hindi na lang ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa niligay ng Diyos sa ating, di ba? Sabi niya nga, hindi, yung mga tao sa buhay natin, hindi siya, they did not cross our paths by accident. No? It is God who ordained. Yung nakakasalamuhan natin, nagkaroon tayo ng nakakonekta sa atin, nakabuild tayo ng relationship. It is God who ordained. Kaya, anong sabi? Kailangan may bigger capacity to love others. Because this is not about us anymore. Kaya ngayong assignment, no? Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa iba. Para sa iba. E anong maibabahagi natin sa iba? Kung hindi natin in-upgrade yung ating sarili. Eh kung ang kulit-kulit nung gusto mong i-disciple. Kung ang kulit-kulit nung kausap mo, anong gagawin? Ang hirap ng turuan nito, kulit-kulit. Ganun ba? Kung di ba? Kung ganoon pa din, nag-short circuit na naman, na mag-short circuit na naman tayo. Hindi ba? Kaya nga kailangan ng bigger capacity. Kailangan ng bigger capacity to love others. Kasi kung merong oras, merong time, no, to look for the interest of others, now is the time. Bakit? Kasi sabi ng 1 Timothy, tama ba ako? Nakalagay dyan. 1 Timothy or 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ang sabi ay, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, sa mga huling araw, sabi ng verse 1. Yan. Sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili na lang, puro sarili na lang ang iisipin. Sarili na lang ang iisipin. Kaya nga, when we look out for the interest of others, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ika-aayos, ika-gaganda, para sa ika-liligtas ng ating mga kapatid. Tayo ay namamarkahan, nakikilala bilang mga tagasunod ni Kristo. Kasi bakit? Bakit kailangan ng bigger capacity to love? Kasi sabi ng salita ng Diyos, di ba? Kahit na makapagpalayas ka pa ng napakaraming demonyo, kahit na makapagpakita ka pa ng napakalalaking, napakagaganda, napakakaibang himala, kahit na makapagsalita ka man ng iba't ibang wika, di ba? Kung wala namang pag-ibig,
Sabi ng 1 Corinthians 13, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao, ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong ano? Kampanang umaalingaw-ngaw. O pompyang na maingay, kung ako man ay may kakayahang magsalita. Kita nyo? Kahit na ikaw ay may kakayahang magsalita. May kakayahan, ang ganda-ganda magsalita. Grabe, maraming nakakakilala sa Diyos. O marami kang napapatanggap, o maraming uma-attend. Kahit na. Ano sabi? Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat, nakakapagpalipat ako ng mga bundok, matindi naman ito. Lumilipat pa ang bundok, ano? Grabe, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Sabi ng verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig. Sabay-sabay tayong lahat. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Sa mga panahon ngayon na hindi mo na nga ma-identify, lahat pwede magturo. Hindi mo alam, akala mo tao pa yung nagtuturo. Robot na pala nagtuturo sa'yo. Hindi mo alam, akala mo galing-galing. AI pala. Hindi mo alam, di ba? Grabe. Akala mo mentor mo tao. Mentor mo pala, computer. Sa mga panahon na lahat magaling na. Lahat, kaya na. Lahat, di ba? Pero ano sabi? Lahat ng yan, walang kabuluhan. At ang tanging magpapakilala lang, magpapaiba sa iyo at sa akin ay ano? Ang pag-ibig. Doon lang natin makikita. Ano sabi ng John 13:35? Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sino ang makikilala? Si Jesus. Sino ang makikilala? Minsan kahit yung Facebook nung ka-church mo, iba na yung mukha. Diba? Hindi natin makilala yung isa't isa. Paano tayo makikilala? Paano natin makikilalang, ito kapananampalataya ko to. Ito, kasama ko to sa church. Ito, alam ko, kapareho ko to, ka-espiritu ko to. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa iyo at nasa akin. Kaya sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, ano man yung next level, o ito man yung next level, mission natin na next level para mas lalo tayong umabot, para mas lalong makilala si Jesus. Hindi natin gagamitin yung lakas natin. Hindi natin gagamitin yung isip natin. Gagamitin natin yung lakas ng Espiritu Santo. Gagamitin natin, saan tayo huhugot? Sa pag-ibig ng Diyos na sumasayo at sumasa akin. Amen po ba? Dahil kapag sa pag-ibig ng Diyos tayo humuhugot, makikilala ng lahat na tayo'y mga alagad ni Kristo. Amen po ba? That will only be our distinction. That will only be our trademark. Sa mga panahon na kagaya nito, na very blur na ang line, napaka-blur na ng line, napaka-thin line na lang. The only thing that will stand out at ang maging trademark natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa ating
level up sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dito tayo mag-uumpisa. Dito tayo mag-uumpisa sa pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap at sa pag-ibig ng Diyos na ating ibabahagi sa ating kapwa. Sinong gusto maglingkod sa Panginoon? Amen po ba? Pikit nga muna tayo sandali bago tayo sumamba sa Panginoon. Suriin natin ang ating mga puso. May sapat na pag-ibig ba sa puso ko, Panginoon? Pag-ibig para sa iyo na sundin ka, to be yielded, to be obedient, to be untangled. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Gusto mo bang maglingkod sa Panginoon? Pero hindi mo alam paano. Or gusto mo maglingkod sa Panginoon in a new capacity. Hilingin natin yan sa Panginoon sa umagang ito. Manalangin kasi yung sarili sa Panginoon sa umagang ito. You and God. You and God. Yung mga inaabot mo, yung mga inaay mo ngayon, yung mga sinulat mo sa papel, yung mga pangalan na pinapaalala sa iyo ng Diyos, na gusto niyang abutin mo. Hindi mo yan maaabot sa sarili mong kapasidad. Kailangan mong kapasidad ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, we are opening our heart to you this morning because we cannot do it on our own. We need you. We need the power of your Holy Spirit. We need your love. Hallelujah. Ayaw ko, Panginoon, mga walang kabuluhan itong aking pagsunod. Let this service, Lord, be rooted in your love. Be rooted in love. Be grounded in love, Lord Jesus. Hallelujah. Kung ikaw nais mo in a bigger capacity, lahat ng gusto maglingkod sa Diyos, we can come to the altar this morning. Kung ikaw nais mo maglingkod sa Panginoon in a bigger, in a newer capacity, just come to God this morning. Maaari tayong lumapit sa altar ng Panginoon sa umagang ito. Our pastors here will pray for you. And kung first time mo naman sa lugar na ito, just come in front. We want to bless you. Pagpapalain namin kayo, pananalangin namin kayo sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, hindi kami umalis sa lugar na ito, di namin maranasan ang pag-ibig mo, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sige po tayong lahat ay tumayo, tayo ay magsumamba sa Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, Shira Baba Baba Kandiara Baba. Shira Baba Handiara Basikira Bakandi. Hallelujah, hallelujah, Rabakandia, Rababababa. Oh, yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Sige po, just pray to Him this morning. Worship the Lord. Hallelujah. Oh, Rabakandia, Rababababa, Shikirabahande. Yes, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Sige po, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Ang Diyos ay hindi magkukulang sa atin. We can restart from the presence of the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, we can restart. There is a fresh restart, Lord. Fresh start in your presence. May panibagong
Amen. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe, mga kapatid. Sabi doon, handa ka na ba? Handa ka na ba na ma-unlock? At sabi nga, handa ka na rin ba para sa new level of your life, of your ministry? Handa ka na ba sa lahat ng bago? Napakagaling ng Panginoon, ano? Ang Panginoon talaga is the God who always upgraded us. Lagi tayong ina-upgrade ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ngayon, kaya pala tayo dumaranas ng mga trials, dumaranas ng mga pagsubok. Kasi sabi nga nile-level up pala ng Diyos ang ating kapasidad. Nile-level up ng Diyos ang ating kapasidad, ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, pinagtitibay tayo ng Panginoon. Diba? May bago na tayo ngayong kasuotan. Diba? Wala na yung dating maramdamin, dating takot. At ang sabi ng Diyos, hindi kita binibigyan ngayon ng spirit of fear. Bibigyan kita ng spirit of power and of love. Diba, mga kapatid? That's the new level of our life. Kaya naman, kung ikaw ay naniniwala na talagang ibinigay sa iyo ng Panginoon ang new level ng pananampalataya mo, kapatid, i-type mo dyan ang anumang hingin mo sa Panginoon. I-type mo dyan ang mga panalangin na nais mong itaas sa Panginoon. At ito'y paniwalaan mo. Paniwalaan mo na ang lahat ng iyong hihingin sa Panginoon ay ito'y kanyang pakikinggan. Ito'y kanyang tutugunin. That's faith. Yan po yung pananampalataya. Yung mga bagay na hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mo na ito'y bibigyan ng kaganapan ng Panginoon. Diba? Kung ikaw ngayon ay nasa new level na, binago ka na, yung isang ikaw, the new you. Diba? Yung you that is always yielding to God. Nananampalataya, tumatawag sa Diyos, obedient to God, sumusunod sa kanyang kalooban at untangled heart. Isang puso na natono, isang puso na na-train, isang puso na napihit, at isang puso na natono sa Diyos. Kaya kapatid, ilagay mo na dyan ang iyong mga prayer request upang ito'y ating maipanalangin. Diba? Ihanda mo ang iyong sarili, ay handa natin. Ito yung panahon na inihahanda na natin ang ating mga sarili para sa new level. Ia-unlock ng Diyos ang ating mga kapasidad na magmahal, ang ating kapasidad na manampalataya, at ang ating kapasidad na magpabago, magpasinop sa Diyos. Amen? Amen. Salamat po, Panginoon. So let us pray. Ipanalangin ko po kayo, mga kapatid, na nariyan ngayon, naka-standby sa ating live. Salamat sa buhay ng aming kapatid na si Sister Odette Repato Estolero, O God. Lord, salamat sa isang bagong buhay, bagong pananaw, bagong lakas na ibibigay mo, Panginoon, sa kapatid kong ito. True enough, Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng enerhiya, ng lakas. Panginoon, sinabi mo sa amin na dito mapupuno kami ng mga pagsubok. Hindi kami, Panginoon, papanghinain ng mga pagsubok na to. Bagkus, Panginoon, meron kami isang Diyos na tapat. Isang Diyos na tapat na nagbibigay sa amin ng lakas para mapagtagumpayan namin at malampasan namin ang aming mga pagsubok, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Ate Lynn Lucero, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng kapatid kong ito, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang mga panalangin niya, Panginoon, mga iniiyak at hinihingi niya, Panginoon, sa iyo. Lord, alam mo ang lahat ng ito, naririnig mo, Panginoon. Ang tibok, ang hibik ng kanyang puso, O God. Lord, salamat sa mga panalangin niya, Panginoon, na tinugon mo na at binibigyan mo, Panginoon, ng katugunan, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking kapatid na si Bada Asodem, O God. Salamat, Lord, patuloy na abutin mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa kanyang buhay, Panginoon. Diyos na magbibigay sa kanya ng kalakasan at lakas sa panahong siya'y nanghihina, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Wen Fortes, O God. Lord, salamat. Salamat sa buhay ng kapatid kong ito, Panginoon. Hindi man kami, Panginoon, magkakilala, pero Panginoon, kami, Panginoon, ay pinag-iisa mo sa iisang pananampalataya at iisang pananalig na merong isang Diyos
na kayang ibigay, Panginoon, kahit yung mga imposibleng aming iniisip, Panginoon, nagiging posible sa aming Diyos na sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah, Lord. Orya ba shek karaya ba shek karaya. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid ko na si Wen Fortes, O God, Lord. Ano man, Panginoon, ang kanyang kalagayan at sitwasyon, Panginoon. Panginoon, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kayang ibigay, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang hindi kayang ibigay ng mundo sa Kanya, ikaw ay Diyos na may kakayahang ibigay ang lahat ng Kanyang mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos ng kasapatan sa Kanyang buhay, O God. Lord, salamat sa buhay ni Brother Joseph Anthony Cayco, O God. Lord, salamat. Malayo man siya, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Merong isang Diyos na yumayakap, nagko-comfort sa kanya, Panginoon. Sa panahong siya'y nalulungkot, Panginoon, naho-homesick, Panginoon. Lord, ikaw ang iyong pag-ibig, Panginoon, at ang iyong presensya, ang kanyang magiging kaaliwan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking kapatid na si Sister Sheila Manuel, O God. Lord, salamat sa bagong mensahe, Panginoon, na inilagay mo sa kanyang puso, O God. Salamat sa buong pamilya niya, Panginoon. Lord, salamat. Ikaw, Panginoon, ang magpapalawak, Panginoon, ng kanyang kapasidad, Panginoon. Kapasidad, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Kapasidad, Panginoon, na sumunod sa iyo, Panginoon. Kapasidad, Panginoon, na magmahal, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Ate Kasing Valderrama, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buong pamilya ng mga Valderrama. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa buhay ni Crisilyn Rekelme Montehermoso, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, ng hipag kong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na hihipuin mo, Panginoon, ang kanilang padre de pamilya, Panginoon. Lord, wala kaming kakayahang baguhin ang puso ng isang tao, pero, Panginoon, ikaw, kayang-kaya mo, Panginoon, na baguhin, Panginoon, ang puso ng isang tao, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Kaya mong baguhin, Panginoon, at pihitin ang puso ng kanyang asawa, O God. Maging ang kanyang mga anak, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Ikaw ang Diyos na nangangako sa buhay ng aking hipag na ito, Panginoon. Na Diyos na hindi mo sila iiwan at di mo sila pababayaan, O God. Salamat, Panginoon, sa buong pamilya ni Sister Rowena Del Rosario, O God. You are the God of everything, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat. Maraming salamat, O God. Salamat, Lord, sa lahat pa, Panginoon, ang nakasama namin, Panginoon. Hindi man namin sila ngayon, Panginoon, maisa-isa, O God. Salamat, Lord, sa buhay, Panginoon, ni Ate May Arizubal Quechon, O God. Salamat sa buhay, Panginoon, ng aking pinsan na ito, Panginoon, Lord. Salamat. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan nila, ikaw ang Diyos na magtatawid sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming mga senior pastors, sa buhay ni Pastora May, O God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang pusong masunurin, Panginoon, na kahit saan mo man sila dalhin, Panginoon, mapa-Jerusalem man ito, Panginoon, mapa-Samaria man ito, Panginoon, mapa-Judea man ito, Panginoon, at maging sa lahat ng sulok, Panginoon, ng daigdig, sila'y dinadala mo, Panginoon, upang magdala ng mabuting balita, upang ipahayag ang pag-ibig mo, upang ipahayag ang kaligtasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa kanila. In spirit, in physical, in emotion, and mental, O God, salamat. Salamat, Lord, sa lahat ng tao na naaabot, Panginoon, nila at nakapagpapahayag sila ng mga salita mo, O God. Ang anumang Panginoong salita na kanila, Panginoong, inihasik, Panginoon, sa puso, Panginoon, ng mga tao na kanilang nakakadaupang palad, Lord,
Sila ang nagtatanim, pero Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ang siyang tunay na magpapatubo, magpapalago at magpapalaki nito, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Maraming salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Aloha, O God. Salamat, Lord. Salamat sa buhay ni Ate Rosemary Socias, O God, at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa protection mo, Panginoon, sa aming lahat. Sa lahat, Panginoon, ng mangyayari at nangyayari sa aming mga buhay, isa lang ang aming pinaniniwalaan. Meron kaming isang Diyos na matatag, matibay, na hindi kami iiwanan at hindi kami pababayaan. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Lord, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga sarili sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay, sa mga ipagagawa mo pa sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo ng may pagpupurit pa sa salamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And everyone says, Amen, Amen, and Amen.